kasama, mga aspirants, mga applicants. Lalo tayong binagsa ng mga questions. Pauwi pa lang ako ng unit galing Cavite. Punta ako ng Maynila. Kaya lang, parang feeling ko gusto kong gumawa ng video kahit nagda-drive na naman. Okay. Pansin nyo yung mga sinabi ko last week. Itong mga parokyano natin ngayon, lahat nasa serbisyo. Parang naalala ko nung kami nung tanggapan noon, dinisperse kami dyan sa Kalaw nung police, MPD nun. Kasi sila, akala nila may mutiny nun, akala nila may rally. Kasi lahat ng aplikante dyan, mga naka-uniforme, halo-halo So kaya naalarma yung mga pulis doon. Pinuntahan kami nung hippie ng MPD kasi merong mga military, police, BGMP, AFP, Navy, halos lahat ng branches. May mga PSG, mga privates, saka iba pang mga individual. So during the time, nung umpisa pa lang kami noon, mga 2005, 2006. Ngayon, itong panahon na ito na naman, dami na namang nag-a-apply ng mga nasa serbisyo pa. So although kanya-kanya tayong diskarte sa buhay, kanya-kanya siyempre kabuhayan yan, future yan. So nag-a-apply sila. Lalo na napanood nila yung video kong to, sila na ibig sabihin na-encourage sila na pwede pala. One time nga dito nagbumili kami ng asawa ko sa Manila. Nakilala ako ng dalawang pulis. Tinanong ako kung ako daw yun. Inopen nila yung video, pinakita sa akin. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, sir, ikaw ba to? Sabi ko, parang kamukha ko Sabi ko, ito Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, bakit? Sir, nag-apply ako sa security sa barko. So sa madaling salita, nag-chit-chat muna kami dun sa may foyer, pintuang kami. Nag-a-apply din pala. Sabi ko, sige, walang problema. May mga kasamahan, may mga nagintawa kong mga galing MPD, galing dyan sa RPPCP, PSPO, dati PSPG ngayon. Tapos ibang galing sa ibang unit. So kaya halos na-encourage tong mga to na ang dami ng mga nasa serbisyo na gustong mga ibang bansa, mag-abroad. So ayaw ko naman mag-mention, magbanggit about sa nila, kung ano yung mga inanahing nila. Basta ang akin, dito lang ako sa focus tayo sa security. Bahala sila dyan kung ano yung mga nila, ibig nilang sabihin dyan sa nila pinagdadaanan sa buhay. Although kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan, pero kung gusto nyo mag-apply kayo. So bahala kayo, decision nyo yan. Pero para sa akin, may natitira pang panahon. Banatan nyo na kung saan ba talaga kayo. Kasi sa totoo lang, kung papasok ka dyan talaga sa trabahong yan dito sa atin, talagang ika nga buwis buhay at saka talagang public service yan. So wag mong isipin na susweldo ka dito ng sweldo doon. So magkaiba. Kaya ngayon, magre-recap tayo doon sa mga nag-a-apply
na mga nasa serbisyo. Okay? So pag-usapan natin yung mga applicants na mga nasa serbisyo or kaka-retire lang, mga nag-early retire, yung mga nag-resign na mga tropa. Okay, para sa inyo to muna. Okay, gagawin ko kayo kasi maraming nagtatanong sa akin ng mga nasa serbisyo, tsaka yung pa-retire na. Etong taon na to, ang dami nag-retire. Kaya gusto pa nilang mag-apply, qualified pa naman, at saka tamang sapat pa naman yung yung gulang nila, yung edad. Okay. Since galing kayo ng serbisyo, alam nyo naman na yung public service, i-apply nyo lang into private, magiging quasi-military lang kayo dyan, magiging private na kayo. So hindi na kayo dyan pwede yung attitude nyong military na hindi, ang kausap nyo na dito is customer, hindi na criminal, hindi na prosecution. Okay, so guest, okay, guest ang magiging nyo dito na kausap, wala na ditong kalaban. So dito na kayo, kung dito kayo papasok sa private, okay, so magiging malumani na kayo dyan kasi mag-aaral na kayo dyan. May mga training dito on board ng customer service, dealing with difficult guests, kung paano ka maging, marami on board na yan. So pero yung mga katanungan nyo, kung kailangan nyo pa bang mag-security, kailangan nyo pa bang mag-training sa airport, kailangan nyo pa bang sa mga 5-star hotel, hindi na. Kasi military and police background na kayo. Okay? So ang gagawin nyo na lang is i-review nyo ang security management, operation, basic operation, basic screening. Okay, yung kunting sa investigation, case analysis na kunti, about security lang. Kasi puro lang naman tayo dyan security. Kasi may special investigator naman tayo on board, mga training na yan ng company. Mas madali tayong matanggap dyan, mga galing tayo ng iba-ibang unit kasi tayo, aware tayo doon sa mga implementation, enforcement, okay? So, vigilant, yung profiling. So, lakad pa lang, alam mo nang may masamang hangarin. Galawan pa lang, alam mo na kung may ipit yan, meron niyang iniipit na droga o alcohol o patalim. So, mapoprofile mo meron kang instinct at kasi gawain na trabaho natin. So yun ang talagang alam mo kung may concealed firearm yan, kung may concealed weapon, di na kailangan mga pulis, military, saan mang antas kayo o unit, di nyo kailangan mag-security. Hindi, reviewin nyo na lang yung yung makipagkwentuhan kayo, makipagkaibigan kayo sa mga security, mga nasa mall, nasa condominium, mga nasa airport, mga nasa hotel, especially yung 5-star hotel. Kasi diyan meron diyan mga K9 screening, mga handheld metal detector, walk-through detector, tapos mga drug pouch, may mga drug K9 unit, meron silang vapor tracer, itemizer, meron silang Sabre, Smith detection. Maraming brand ng mga iba-ibang klase ng drugs and explosive detector equipment na pwede nyong pag-aralan na at least may idea kayo. Tapos dagdagan nyo pa ng about sa screening ng x-ray machines kasi natatanong yan sa interview. Okay? So maging alamin nyo color coding. So purpose ng x-ray machine, okay, bakit kailangan ng x-ray machine? In order to identify shape and colors. So ganun, marami kayong malalaman dyan. Mag-browse kayo doon sa mga ginawa ko mga videos, angkop yun sa inyo para yun sa lahat. Kasi yun at yun lang naman ang dyan ang tinatanong. Ngayon,
Kung kayo naman sasalang sa interview at swinerte kayong tinawagan, please lang mag-review kayo. At please lang i-reading nyo yung sarili nyo. Posture, yung diction nyo, yung intonation nyo, konti kasi may accent tayong Pilipino eh. Hindi naman talaga tayo English accent eh. At least malinaw. Malinaw yung English mo. Accurate yung sagot mo sa mga tanong. Di kailangan ng sobrang haba ng paliwanag. Point to point lang. Di kailangan ng explanation na sobrang haba. Anong tanong, bigkahin mo agad ng simple na sagot. Okay? Basta pumokus kayo dyan sa resume ninyo. Di ko kayo kailangan turuan paano papagawa ng resume. Lahat naman tayo kaya natin gawin yan. Kaya nga ng iba. Kaya natin yan. Kung di tayo marunong magpagawa tayo. Aralan natin yung pinagawa natin. Tapos i-apply mo yung mga certificates mo doon, mga achievement mo doon, yung knowledge mo sa security, apply mo na doon. Possible questions, gawa ka ng bullet point mo para pagka tinanong ka, huwag ka walang sa'yo, mo lahat, alam mo lahat. Ang isang diskarte dyan, pag gumagawa kayo ng mga bullet point, huwag nyo i-print, huwag kayo magpa-type, magpa-print, hindi. Isulat nyo mismo sa papel o sa bond paper, kayo ang magsulat. Kasi once na sinulat mo ang isang bagay, kayo mga experience kayo. Pag binigyan kita ng instruction hearsay, oo ka ngayon, mamaya nakakuha ka ng kachismisan dyan, mawawala na sa'yo yun. Yung binigay ko sa'yo yung instruction, batido ko yan pagka nagbibigay ng instruction sa mga tao dati. Pero ang diskarte dyan, pagka kayo may nalaman na informasyon base doon sa inaral nyo, isulat nyo talaga yan. Kasi yan, nagre-record yan sa memory ninyo at saka sa puso. Hindi nyo na yan makakalimutan. Hindi nyo na yan makakalimutan. Ganyan ang diskarte. Lalo na kahit magtrabaho na kayo, kahit on board na kayo, nagtatrabaho na kayo doon, pag binigyan kayo ng instruction ng hipin ninyo doon, ng supervisor ninyo, ng senior ninyo, ng team leader ninyo, at ng kapitan, or anybody from the officers, buwag lang oo. Kaya nga tayo laging may tiklir sa military. Kaya tayo laging may small book, may ballpen. Kasi any instruction given by your supervisor, even colleague, or any superior, always put it down. Write it down. Keep it in your mind, keep it in your heart. Write it down. Di mo makakalimutan yan, promise. Okay? So, pag nanood kayo ng mga videos, kinakailangan doon sa payapa. Okay? Doon kayo sa tahimik na lugar, may oras kayo, huwag kayong multitask na, okay, may binabantayan ka, naka-duty ka, nanonood ka dito, mawawala ka sa wishing yan. At diba, turo ko sa inyo, umupo kayo, kuha kayo ng kape, kuha kayo ng tubig, okay, mag-play kayo. Ano ba tayo ngayon? Okay, lagay ko doon itong set na to, anong kailangan ko ngayon dito, sulat. Then, pagkasulat mo, analyze mo, sandali, i-post mo, sandali. Okay, ito pala about screening, about x-ray machine. So ano ang kailangan gawin ng isang security sa entrance? Ano mga dapat chine-check dyan? Una, okay, face-to-face identification. Yung mukha niya, kung may ID, hingan mo ng ID, match ba sa mukha? Okay, kung nasa entrance ka, yung date ba niyan ng ID niya is valid? Date of birth. Yung date of birth ba niya nasa harapan mo ba is 25 years old, pero ang ID niya sa father niya, kasi senior yung father, dala niya yung ID ng father niya, siya ay junior. O ngayon, yung father niya is 40 years old, tapos yung anak niya naman is 22. So ang mangyayari, maghuhula ka lang, di ba? So kailangan accurate, may accuracy yung pag-check mo. Kaya nga may profiling, makikita mo, 22 lang tong anak parehas, pero ang pangalan nito John Smith, pero yung father niya John Smith, yung pala senior saka junior. Tapos pag tinignan mo,
Ay, hindi sa ito. ID mo ba to? Ay, hindi. Sa father ko yan. Baka nagkamali ako ng kuha. So, paganahin nyo yung yung pagiging vigilant nyo dyan. Yung maging, kayo, sandali, pag hinala kayo kasi security kayo police kayo dati, military kayo dati, intelligence kayo dati. So, tingin mo pa lang, na profile mo na, ay, minor to 25 pa lang to, pero itong ID niya nasa 45. Sa father niya to, o sa Popo 50. Sa father niya to So, ganon, profiling. Face-to-face identification. Diyan yan sa entrance. Ano yung mga kailangan dyan sa entrance? Mga dapat sine-check? ID. Okay? Tingnan mo yung yung demeanor niya. Tingnan mo yung gesticulation niya. Pawis ba to? May masama ba tong balak? Normal pa yung parating sa akin? Ito ba ay legitimate na taga rito o pupunta dito? Talagang papunta rito o talagang gusto lang pumasok sa loob at manggulo? So, palaruin mo yung yung intelligence process. Yung mag-collect ka ng mga information, ng mga pwede mong sabihin na matino ba talaga to? Hindi. Okay. Diyan naman sa sa screening point, sa X-ray machine. Pag pinasok ang isang items, isipin mo, ano ba ang hinahanap ko dito? Okay? Hinahanap ko ba dito ay drugs at saka explosive at saka contraband, mga sharpened object. Tingnan mo yung mga pwedeng mga prohibited items. Meron tayong tinatawag na prohibited items. Ito ba ay kailangang i-confiscate? Ito ba ay kailangang i-custody ng police? Ito ba ay hindi pwedeng dalhin on board? Ito ba ay pwedeng dalhin on board? Ano yung mga yun na dapat nating ina-allowed at saka hindi? So, based iyan, magtitingin kayo kung ano yung policy in each ibig sabihin company. May kanya-kanyang company policy dyan na tinatawag. But first and foremost, bilang security, pag nakakita ka ng kutsilyo, stop the machine. You really have to stop the engine and ask. Paano mo tatanungin yung pasahero saka yung guest? Paano mo tatanungin about dun sa upon recognition and found out na meron ka nakitang parang pistol or fire or knife. Unang tanong dyan, syempre, paano mo tatanungin yung guest? Doon sa pumasok na items, hindi pwedeng, sa'yo to. Tabi dito ka. Pulis ito. Tabi ka. Manood ka doon sa pagkaundas, yung mga pumapasok sa sementeryo, paano kayo manika? Di ba? Hindi mo pwedeng gawin yan sa barko. 10-4 ka dyan. So, ang tatanungin dyan, pause mo yung machine, stop mo, tingnan mo kung sino nasa paligid. Okay. Pasilipin mong konti bahagya yung machine na nasa ilalim, yung bag na nasa ilalim, yung items. Okay. Ma'am, sir, which color of your items inside this machine? Which one is your bag? The blue, the red, or the white ones? Ayan, tanongin mo. Excuse me, mine is the red one. The red one is yours. Okay, please step aside. Okay, gaganunin mo yan. Excuse me, can you please step aside, ma'am? What's wrong? Okay. Ngayon, di mo sasabihin yun sa harapan ng tao. Maririnig ng lahat. Sisikirtuhin mo. Ma'am, sir, did you carry your firearm somehow? Did you carry some bullet? Di ba? Tatanungin mo ganun. Ipapakonfirm mo na, are you working in a police or in the government or in other military services? Yes or no. Sasabihin mo ganun kasi minsan yung mga mga guest, siyempre, di nila alam, pumasok sila sa hotel, sa mga casino, di nila alam na bawal pala yung baril. Ngayon, ma-identify mo sa X-ray machine, ang laging approach dyan, maging polite ka. Kasi, tatanungin ka rin dyan, bibigyan ka ng mga senaryo dyan bibigyan ka ng senaryo dyan sa interview. Takatitingnan nila sa mukha mo, tandaan nyo to. Pag sumagot kayo, eye contact, ipakita mo na gawain mo yung sinasabi mo. Huwag mong ipakita sa kanila na ka lang, fancy lang yung ginagawa mo dahil natuto ka lang
isa ulo mo, isa puso mo, at isa isip mo yung sinasagot mo. Okay? So, ang gagawin mo dyan is ipapaliwanag mo ng maayos, ipapaliwanag mo ng yung talagang parang actual scenario, na paano ka mag-screen ng isang pasahero. Okay, how you apply security, yung security practice, attitude. Okay? So, kinakailangan polite. Okay? Polite. Kahit medyo alam mo pagod ka na, stress ka na, you still can handle the situation kahit sobrang init. Kasi bakit trabaho mo yan eh. Okay? Kung hindi mo lang naman kaya, hindi ka lang naman mapagpasensya, maghanap ka ng ibang trabaho. Hindi ka nababagay sa security. Kasi ang security, dapat napakahaba ng pasensya mo at marami kang alternative resources na isasagot mo just to satisfy the guest. Pero, may limit din yan. Para din yan sa military or police. May limit. Di ka rin pwedeng saktan, di ka rin pwedeng aabusuin kasi meron tayong ini-implement na policy on board or even sa mga other company. Okay? So laging yung approach mo is hindi ka dapat rude, hindi ka sarcastic, dapat polite, firm, clear. So laging ganon. Kayong lahat ng mga tropa na gustong mag-apply, iyan ang isa sa mga dapat nyong practicein. Pag in-interview kayo, so you don't need to show for being a military, being strong and tough. No need. Ipakita mo lang, may security background ka, may police background ka, may military background ka, meron kang supervisory background, meron kang security guard background, marunong kang mag-handle ng situation, marunong kang mag-analyze ng situation, at ramdam mo kung ano ang kailangan ng kausap mo, which is ng guests. Okay? So, ganon at ganon ang i-interview sa inyo. Bakit? Kasi pagkakatiwalaan kayo sa inyo ipagkakatiwala ng kumpanya ang barko na yan. Once binitawan ka dyan, alam ng kumpanya na na-screen ka ng maayos, na-pick ka nila na tama, na maayos na ikaw ay magtatrabaho sa kanila sa base doon sa requirement level na hinahanap nila. Okay? So kaya ang sabi ko sa inyo, galingan nyo, magbasa kayo, mag-review kayo, manood kayo ng mga videos. At saka magsulat kayo. Naandyan lahat, huwag kayong tamarin. Okay? Kasi once na tinamad kayo, wala nang papasok. Inahayaan nyo lang mag-play yung mga pinapanood nyo, wala nang pumapasok. Once na wala nang pumasok, you stop. Tayo ka muna, lakad-lakad ka. Then, aral ka ulit doon sa mga dapat. After nyan, i-analyze mo na yung sarili mo, yung experience mo, mga possible questions, anuin mo na, magkaroon ka na ng question and answer portion sa sarili mo. Okay? Masasagot mo naman yung lahat yan. Okay. Going forward, doon sa mga requirements, kung galing kayo ng serbisyo, unang-una, dapat wala kayong criminal record kasi hindi kayo mabibigyan ng NBI. Tandaan, baka mamaya yan, meron kayong criminal record, wala kayong derogatory record sa PNP clearance, at saka sa NBI. Okay? So dapat wala kayong criminal record. Sir, paano naman sir? Awol ako. Ano naman kung awol ka? Ay di hingi ka lang ng yung mga mga experience mo dati. Yung iba nga dyan di ginagamit yung pagiging awol, ginagamit nila yung dati nilang experience Bakit? Gagamitin mo naman sa mabuti. Yung iba din nila dati silang na-awol sila. Yung iba naman pagka-awol, kumukuha sila ng certification na sila nag-awol for some reason. Importante, wala kang criminal record. Okay.
Sir, ano mga kailangan kunin namin? Kasi active service pa kami. Apply muna kayo. Pag natanggap kayo, saka kayo lakad ng requirements. Kasi ang dami nandyan na patotoo sa mga kasamahan namin dati. Inuna yung lahat ng requirements, di ka naman pumapasa sa interview. Inabot ka ng 1 taon, 2 taon 3 taon. Ngayon, pumasa after 4 years. Tapos yung passport namin during that time, 3 years lang yung 3 years lang o 5 years yung passport namin. Natanggap ka ngayon, 3 years lang yung passport man 3 years to 5 years. Natanggap ka ngayon, tapos next few months, expire na yung dokumento mo, renew ka ulit. Di ba? Sinasabi ko, wag kayong maging dyan, wag kayong mag-alala dyan sa dokumento na yan. Kasi hanggat hindi kayo pumapasa, tumatakbo yung yung dokumento nyo tumatakbo yung araw. So ipasa mo nyo muna yung interview, and then saka na yung lahat ng yan. Kung kayo man ay high school graduate o di nakatapos high school, sa DepEd kayo kukuha ng certification, authentication, and verification. That is CAV na tinatawag ko. Okay? Pag kayo naman ay nakatungtong ng first year college, pataas, matapos man kayo sa hindi, doon kayo sa CHED kukuha niyan. Okay? Pag nakakuha kayo niyan, kailangan lahat yan is authenticated. Bakit? Kailangan wala dyang recto. Iwasan yung magpagawa ng peking mga tulad ng mga legitimate na yan, yung mga sa school, NBI. Kung kayo dyan may criminal record, huwag kayo magpiki ng NBI, ng police, kasi ibig sabihin sa airport, baka mapurnada kayo doon, magkaroon kayo ng problema. So better not to do it. Okay? Kasi kumbaga lang kayo, baka mapusasan lang kayo. Wag nyo na lang gawin. So huwag kayo magpeke ng dokumento, legit lang. Pwede nyo naman gawing pwede kayong mag add in minus na lang sa experience nyo, pero pagdating sa ang mga documents, wag na wag. Kasi yan, bini-verify nila yan. Mahirap na, alam nyong bawal, wag nyo na lang gawin. Okay? So aralin nyo muna yung ina-apply nyo pagiging security on board. Ang dami naman dyan mga supplemental information na makukuha nyo. Makipagkwentuhan din kayo sa mga security, mga galing airport, mga galing hotel, yung mga nandyan sa sa casino, tapos yung mga nandyan sa mga perimeter na yan, kasi kailangan nyo rin yung mga information dyan sa mga security, mga perimeter na yan. Okay? Marami dyang information na makukuha kayo. Siyempre, di mo alam mga sasakyan dyan nakaparada, kung meron dyan mga nakatanim na, paano pagpo-profile. Maraming informasyon dyan. Basta huwag kayo mag-rely sa kaalaman nyo. Kahit kayo dyan, kung ilang taon na kayo sa service, pag di kayo naging security, hindi nyo malalaman ang trabaho ng security. Kasi police kayo, kasi military kayo, kasi bureau of fire kayo. Huwag kayo mag-assume na alam nyo ang ginagawa ng security guard. Security guard lang yan. Huwag nyo nilalang, kasi hindi nyo alam. Mayroon kayong idea pero hindi nyo alam ang trabaho ng security guard. Di naman kayo naging security guard. Well, kung naging security guard kayo, di alam nyo yun. Kaya magkakaiba tayo ng nagkakaiba tayo ng linya. So wag natin i-assume lagi na tayo is marunong. Lagi tayong estudyante araw-araw. Nag-aaral tayo araw-araw at willing tayong matuto araw-araw. Okay? So kaya ganun ang natin, ganun ang tawag dito, ganun ang gagawin nyo bilang applicant, So kayong mabahala, kasi papasa kayo niyan. Basic questions lang dyan. So kaya ako gumawa dito, kasi ang daming mga tropa na may message sa akin.
Meron kasi nga, yabi, last week nakapasa yung may mga nakapasa, nagdo-documentation na sila ngayon. Naantala lang yung ano nila, yung training kasi 'di ba nagkaroon ng bagyo kaya yung schedule nila na offset. So anyway, tinanong nga ako nung isa, "Sir, magre-resign na ba ako?" Sabi, "Wag. Paghawak mo na flight details mo. Wag muna. Kasi premature pa. Hanggat ma-fit ka na sa medical, lumabas na visa mo, may hawak ka ng flight details, okay lang. So, leave muna kayo. Outpatient, pwede naman eh. Biglang sumakit yung ano mo, yung arthritis. Okay, alam nyo na gagawin dyan. You know what to do. Okay, so yan ang gagawin nyo. Kasi yung pinsan ko nga, pumasa na yon, ay nag-ano na yun eh, nag-early retire na yun. So in God's will, nandiyan na siya sa ano, sa Disney. Pinsan ko, pumasa na. Eh kahit pinsan ko yun, di ko yun in-spoil. Magbasa ka, mag-aral ka, kasi ikaw sasalang sa interview, hindi ako. Sabi sa akin, ito naman, hindi ako turuan. Ano hindi ko tuturuan? Tinuturuan kita, ginait nga kita sa lahat eh. Hindi ako ang sasalang doon, ikaw ang sasalang, ikaw tatanungin, hindi ako. Eh di nakabuklat din ng maayos-ayos at nasagot din ng maayos-ayos yung principal. Eh ayun, okay na siya. So kaya ganun lang naman. Mabuti nga mabilis yung process ng ano niya, yung ewan ko, nakuha na yata yung ano niya, yung retirement eh. Oo, nag-retire ka tapos biglang yung sweldo mo ganito kalaki. Eh di anong gagawin mo? Eh siyempre, ay at least magaang na sa pamilya. Nakakatulong ka sa pamilya nyo, sa mga magulang nyo pa rin. Huwag nyo pa rin kalimutan yung mga magulang nyo kahit may sarili na kayong pamilya. Ang ganun pa din. So ibig sabihin, na-enjoy mo na yung mga araw na mga holidays, Sunday, Saturday, Sunday, holidays, leave, mga lahat ng gusto mong puntan mo na, yung hindi ka na iilag na bawal to dahil ano tayo, government, bawal to dahil ano, umulan, bumagyo, tayo, kailangan tayo, tara sugod, ay pamilya nyo mo, hindi mo may evacuate eh, kasi evacuate nyo muna yung pamilya ng iba eh. Saklap din. So pag-isipan nyo mabuti, gawan nyo ng maayos yung ano nyo, yung interview, kasi pag bumasa kayo at nakasampa kayo, hindi nyo naman ako maalala eh. Ganun ang buhay, yung makaalala lang, makaalala, pero yung hindi, ay sanay na ako dyan. Dito ako tumanda sa ganitong environment eh. So kaya okay lang yon, ang problema. Sa ang akin dyan sa inyo is pumasa kayo, nakatulong ako sa inyo, at least in future magkikita-kita tayo somehow. Although diyan nga sa ano eh, pasok ko doon sa SM diyan sa may San Lazaro eh. O ano, kilala ako. Pumunta ako ng Robinson doon sa Ortigas, nakilala ako. Pumunta ako dito sa may Mega Mall, nakilala ako. Pumunta ako dito sa may MOA, nakilala ako. Talaga. Siyempre unang-unang makikita mo pagpasok ay security. Yung mga sa loob, security. Biglang bumubulong, "Sir, ikaw, oh, parang kilala ko kayo," sabi ko. "Bakit?" "Sir, kayo ba yung..." Sabi ko, "Baka kamukha ko lang." "Eh sir, ikaw yan, ikaw nga eh, ikaw yun sir." Pati, sabi ko, patingin ng mukha. "Hindi sir, bawal sa amin sir dito pero..." Sabi ko, "Oo, ako yun." "Bakit?" "Sir, mag-apply ako sir naman." Sige, ganito, bibigyan ko na yun ng mga tips. Pero bakit? Hindi ko binibigay ang number ko sa kanila. Bakit? Magtatanong ka ng magtatanong eh. Ibig sabihin, hindi. Gusto ko, kakausapin ko nga kayo pagkapasado na kayo ng interview. Pagsasalang na kayo ng interview, i-guide ko kayo. Pero kung wala pa naman kang schedule for interview, eh mag-aral muna kayo. Ganun lang tayo. Kasi hindi pwede yung ano, yung dapat malaman ko na, "Sir, interview ko na sa ganitong date." Ganun ba? Sige, message mo ko doon sa ano ko, sa Sir Chief TV sa Facebook. Doon ako nag-open minsan. I-message mo ko doon, tawagan kita, ibigay mo number mo doon sa akin, tatawagan kita, ako tatawag. Ngayon, since nakapag tawag dito, usap na tayo, din mas magana sa'yo kasi malakas na loob. Dahil bakit? Eh nabigyan kita ng mga guidance, magagamit mo rin.
Okay? So ganun lang. So with that, yun na muna kasi coding pa naman ako ngayon, no. Alas 5 na. Baka huli na tayo dito. So bye-bye na muna. Next video na lang. Bye-bye.